Nakasuot na ng corporate attire si Christina para pumasok na siya sa trabaho. Kaso lang, napahinto siya na nagsalita ang kanyang anak. Mom, I really want to go to school. I don't want to be homeschooled. Saad nito sa boses na nagsusumamo. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata. This is a rich people problem. Gusto niyo maging malaya, pero dahil marami nagbabanta, hindi kayo nakabantay sa inyong mga galaw. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Hindi pwede anak Masyadong delikado. Hayaan mo, we will invite our neighbors to have them study with you. Sabi niya dito na pinagdasal niyang makumbinsi niya ito. But I want to, Mom. Muling sabi nito. Wala siyang ibang magawa. Isang kilala at mayamang pamilya ang kungwangko. Kaya maraming mga tao ang nagbabanta sa kanila. Simula noong may naka one night stand siya, ay hindi niya maalala ang imahe ng lalaki. Isa iyong pagkakamali. But thing is, naging thankful siya dahil dumating sa buhay ni Christina si Owen. Owen, hindi talaga pwede, okay? Mas ligtas ka rito sa bahay. Muling depensa niya. Napayuko na lamang si Owen nang sabihin niya iyon. Chris! Sigaw iyon ng kanyang mama mula sa labas ng kwarto nila. Kinuha niya agad ang kanyang suitcase at ilang gamit na kailangan niya. Lalabas na! Tugon naman niya. Hinila na niya si Owen. Nang nasa labas na sila ng kwarto, ay sumalubong sa kanya ang mama. Ako na ang maghahatid sa inyo sa kumpanya. At saka, maraming gwardiya naman, kaya safety pa rin tayo. Imporma nito. Lihim siyang napangiwi sa narinig. Ayaw niya talagang hinahatid siya ng kanyang mama. At may nakasunod sa kanilang mga bodyguard. She knows it is for their safety, pero nararamdaman niyang wala lang talagang tiwala sa kanya ang mama niya dahil sa ginawa niya. Mom, huwag na ninyo ko ihatid. And I want to live a normal life. Gusto ko rin na mag-commute lang ako. Informa niya. Umasim ang mukha ng kanyang mama. Nangunot din agad ang noo nito. This is for your own good, Chris. Singhal nito. Napakross siya ng kanyang braso. I have my own decision, Mom. Malaya na ako. Matanda na ako. Pwede po bang ako na muna? Pagsusumamo niya dito. Napabuntong hininga na naman ito. Napatitik ito sa kanya na para bang isa siyang malaking kahihiyan sa lahat. Kung yan ang gusto mong mangyari, o siya. Pero kung ano mang masamang mangyari sa iyo, ay wala na akong pakialam. I already warned you, Christina. Mahabang pagsasalita nito. Wala siyang ibang nasabi. Kinatitigan lang niya ang kanyang mama at nang lumipas ang ilang minuto ay tinalikuran na siya nito. Naging istrikto kami sa'yo, hindi dahil mayaman tayo, Chris. Gusto lang namin iparamdam sa'yo na maraming tao ang kaya kang pahirapan at hindi sila maaawa sa'yo. Huling sambit nito. Dahil sa sinabi ng mama niya ay natigilan siya. Bagkus may nangibabo sa kanya na pinagbawalan lang siya nito dahil minamaliit na mga ito ang kakayahan niya. Tara na, Owen. Aya niya sa anak. Mabilis namang humawak sa kanyang kamay si Owen. Napagdesisyonan niyang hindi na gumamit ng sariling kotse. Kahit man lang minsan, maramdaman niyang normal lang sila na tao na gusto rin niyang sumakay ng taxi. Mom, is Lola mad at you? Tanong ng anak niya. Nasa labas na sila ng gate nang tanungin iyon ni Owen. Huminto muna sila sa paglalakad at tumingin siya sa anak. Your Lola is very strict, anak. Kaya siya nagkakaganyan. Hindi naman siya galit sa akin. Sagot niya. Hindi na naman nagsalita si Owen. Nang makita nila ang isang taxi, ay agad siya nagtaas ng kamay para pumara. Bihira lang kasing may dumaan na taxi sa subdivision nila. Sa front company, saad niya nang bumaba ang pintana ng taxi at dumungaw ang driver. Tumango lang ito. Inoobserbahan niya mukha ng driver
Gayunpaman ay nakaramdam na siya ng kaba na hindi niya maintindihan kung bakit naman bigla niyang naramdaman. Kayo po ba ang may-ari na front? Tanong nito na makasakay na sila. Nakangiti ito kay Christina kaya nawala ang kaba niya. Gusto niya rin magsinungaling pero alam na ng driver na siya ang may-ari ng front. Naninigurado lang ito. Pilit siyang ngumiti. Ako nga po. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. May kinalikot din ang driver sa may front seat pero hindi niya pinagtuunan yun ng pansin. Sandali lang din ang lumipas ay narinig niya ang isang classic na musika. Magpapamusic po muna tayo. Medyo malayo kasi ang front. Saad nito, bumaling ito ng tingin sa kanila. Pilit lamang siyang ngumiti. Hindi na rin siya sumagot. Ilang minuto pa ang lumipas ay naamoy niya ang isang napakabangong amoy. Ang bango naman, hindi niya napigilang sabi. Bumaling saglit sa kanya ang driver. Galing sa kumpanya namin po, para mas magaan ang biyahe. Saad nito, ngunit ilang saglit lang ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Nang tignan niya rin ang kanyang anak ay nakapikit na ang mga mata nito. Matulog na lang po muna kayo, ma'am. Saad nito sa boses na para may ginawang hindi maganda. Sa sandaling iyon, nakita niya ang nakakalokong ngiti nito. Doon lang din niya namalayan na nasa maling daan pala sila pumunta. Nakatakip pa ang driver ng panyo sa ilong. Anong ginagawa mo? Nag-aalala at natatakot niyang tanong. Nilalabanan din niya ang kanyang pagkahilo pero alam niyang wala na siyang takas. Sorry po, napag-utusan lang po ako. Muling pagsasalita nito. Hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. Dumilim na ang kanyang buong paningin. Nagising si Christina sa isang madilim na lugar. Hindi niya maanina kung ano ang nasa kanyang harapan. Mom? Mahinang sabi ng kanyang anak. Nilingon niya ito sa tabi at hindi alam kung bakit nakapiring ang anak niya. Siya lang itong hindi. Owen, kinakabahan yung tugon. Sa puntong iyon ay sobrang kaba na ang kanyang nararamdaman. Nasa matinding panganib sila ng kanyang anak. Mom, why I can't see you? Muling tanong nito na umiiyak na. Pumiglas-piglas siya. You will be alright, Owen. Huwag mo lang igalaw ang sarili mo. Payo niya. Ngunit naririnig niya ang mahihinang iyak nito. Nasasaktan si Christina para sa kanyang anak. Alam niyang walang sasagip sa kanila sa mga oras sa iyon. It will take days. Hello? Sigaw niya nang maramdaman niyang may taong nakatingin sa kanila. Kung sino ka man, ay pagsisisihan mo itong ginagawa mo sa amin. Muli niya sigaw. Mom, I am scared. Pagsasalita ng anak niya. Naipikit na lamang niya ang kanyang anak. Nang idilat din ay muli siyang tumingin sa kalagayan ng anak. Nakagapos kasi sila sa isang matabang poste. Hindi sila nakaupo. Saglit pa ay nakaninig siya ng mga mabibigat na hakbang. Hey! Pakawalan mo kami! Hasik niya ulit. I will pay you $1,000,000 just to let us go! Sabi niya, kaya niyang ibigay lahat ng gustong hingi ng kidnapper. Minuto ang lumipas ay hindi pa ito nagsalita. Hey! Ano ba ang gusto mo? Isang malakas sa sigaw iyon. Mom, please stop shouting. I am scared. Sabi ulit ni Owen. Napabuntong hininga na lamang siya. Sandali pa ay biglang umilaw ang isang bombilya na malapit lang sa kanila. Naipikit niya sandali ang mga mata. Hindi ko kailangan ng pera mo. Yun ang narinig niya galing sa isang lalaki na sa harapan niya. Dahan-dahan niyang dinilat ang mga mata. Nang masilayan na niya ito, ay nalaki ang kanyang dalawang mata. Maiko? Sambit niya sa pangalan nito. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay ang lalaking crush na crush niya. Nagtatrabaho si Maiko sa kanyang kumpanya.
Isa itong receptionist. At kapag nakita niya ito sa receiving area, talagang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Kaso lang, dahil may anak na si Christina, inisip niya agad na wala ng pagtingin si Maiko sa kanya. I am so sorry for kidnapping you, Chris. Saad nito, kakaiba ang aura at hindi kagaya noong nasa trabaho na parati lang itong nakangiti. Isa pa, hindi na ma'am ang tawag dito sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang hindi magalit kay Maiko. Bakit mo ito ginagawa, Maiko? I am your boss. Wala ka bang utang na loob? At saka, bakit mo pa dinadami ang anak ko? Mabilis ang mga iyon na lumabas sa kanyang bibig. Ngumiti lang si Maiko na para bang isang simpleng kidnapping ito. Hindi ko naman sinasadya na kasama yung anak mo. Nagkataon lang talaga na sinama mo siya. At saka, ngayon pa lang, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi naman talaga ako gagawa na masamang masama sa'yo. Paliwanag nito. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Nang maidilat ay muli siya nagsalita. I really can't believe that you did this to us. Hindi ko alam kung galit ka ba sa akin. O baka nga, ay galit ka sa akin? Tanong niya. Kahit papaano ay nakampante siya sa sinabi nitong wala itong gagawing masama sa kanila. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit sila nito kinidnap. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. But for now, kakain muna kayo. Saad nito, pumigla si Christina. Paano kami kakain ng nakagapos? Please be gentle with my daughter, Maiko. Kung sasaktan mo siya, pagsisisihan mo ang bagay na yun. Pagbabanta niya. Hindi niya nakitaan ng takot ang mukha nito. Pagkus ay tumawa pa ito. Hindi ako natatakot sa iyo, Christina. Dapat nga, ikaw ang matakot. Kasi malalaman mo na kung bakit kita kidnap. Paliwanag nito. Nangunot ang kanyang noo. Gustong gusto na niyang umuwi. Why didn't you just tell me that? It doesn't make any sense. Sunod-sunod niyang tanong. Narinig niya ulit ang tawa nito. Sandali lang din ay may dalawang lalaking nakaitim ang sumulpot na lang habang may dalang kitchen trolley. They will feed you up. Imporma nito. Mas lalo lang nangunot ang kanyang noo. Hindi niya gusto ng ideyang iyon. I can feed myself. Hasik niya. I know. Pero hindi ko hayaang mangyari iyon. If you don't want to get starved here, you gotta follow my rules. Hasik din ni Maiko. Wala siyang ibang nagawa kundi ang manahimik na lang. Lumapit din si Maiko sa anak ni Christina. Kinuha nito ang piring sa mata. Mom, who is this guy? Sagot ito habang titig na titig kay Maiko. He is a kidnapper. Sagot niya. Lumingon saglit si Maiko sa bata. Nangunot ang kanyang noo. May naramdaman siyang kakaiba. Christina didn't know kung sino ang ama ng bata. Dahil noong lasing siya, may nakasama siyang lalaki. At kahit marami silang pera, walang nagawa ang pera nila para matuntut ang lalaking iyon. Alam mo, Christina, itong paghitap ko sa iyo ay hindi isang tunay na kasamaan laban sa iyo. I kidnap you because I want you to know everything and you will creep out. Sabi nito. Napatitig na lamang siya. Wala siyang magawa. Kung ano man ang gusto nitong sabihin, siguro makikinig na lang siya. Hindi din naman niya naramdaman na papatayin siya ni Maiko. You can tell me everything now, Maiko. At kapag ginawa mo yun, kakalimutan ko ang nangyari kidnapping na ito. Just please, let us go. Imporma niya. Ngunit nagulat si Christina na biglang hinawakan ni Maiko ang suot ng necklace. Nalamdaman niya na titig si Maiko dito na para bang may alam itong malaking kontrobersyal. You really don't know kung sino ang ama ng batang iyan? Sambit ito na ang tinutukoy ay ang anak niya. Kaya nangunot ang kanyang noo. Alam ko. Dahil sa kanyang sinabi ay natawa ng malakas si Maiko. Lumayo na ito sa kanyang anak. Tumalikod na rin at nagsenya sa dalawang lalaki
napakainin sila. Maiko, pagsisisihan mong ginawa mong ito, hasik niya. Huminto si Maiko sa paghakbang. Malapit na sana ito sa pintuan. Nagsalita ito. Alam ko kung anong ginagawa ko, Christina. Alam ko na pagsisisihan ko ang bagay na ito. I know your worth and you are powerful. Pero dito sa poder ko, wala ka na doon. Tsaka, hindi ako ang tunay na kalaban dito. Dahil sa mga linyang iyon ay napalunok siya ng sariling laway. Lumalangit-ngit sa buong paligid ang ingay ng kinakalawang na pintuan na buksan iyon ni Maiko. Mom, is he mad at us? Tanong ulit ni Owen. Hindi niya ito sinagot. Mas nanuot sa kanyang buong katawan ang sinasabi ni Maiko sa kanya. Hindi na alam ni Christina kung anong oras na. Mabuti na lang din ay inilagay sila sa isang kama habang nakatali pa rin ang kanilang mga kamay. Mom, gusto ko na talagang umuwi. Sampit ni Owen. Magkatabi sila ngayon. Gustuhin man niya matulog, hindi niya magawa. Sa oras sa iyon, ay doon din siya nagsisisi. Hindi pa tayo makakauwi. I know na may ginagawa na ang grandma mo. Sana nakinig na lamang ako sa kanya. Hindi na sana ito nangyari sa ating dalawa. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang mga luha. Habang nakahiga sa kanyang lap si Owen, ay bigla na namang umilaw. Be ready, Chris. Ngayon mo na malalaman kung bakit kita kinidnap. Saad ni Maiko. May dala itong silya. Umupo ito roon habang nakatitig sa kanya. Just let us go, Maiko. Hasik niya. Ngunit biglang nag-iba ang aura ng mukha ni Maiko. Nakatitig pa rin ito sa kanya habang naiilang niya siya. Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin. Gusto ko nang umuwi, Maiko. Para matapos na rin natin ang latang ito. I will not sue you. Hahayaan naman kita. Paliwanag niya. Hindi siya nakatingin dito. Mahinang tumawa si Maiko. Nang dahil din doon, ay nangunot ang kanyang noo. Napagdesisyonan ko na hanggat hindi ko pa nagagawa ang lahat ng gusto kong mangyari, hindi ko kayo ilalabas dito. Hindi rin naman ako tanga para maniwala agad sa mga sinasabi mo. Look at you. So powerful, but not out here. Mapanlokong sabi nito. Namayani ulit sa kanyang katawan ang galit. Hindi talaga ganito ang pagkilala niya kay Maiko. Ang paghanga niya sa lalaki ay bigla na lamang nawala. At sa mga sinasabi nito, saradong-sarado na ang utak nito. Galit ako sa mama mo, Christina. She never did a good thing to us. Paunang salita nito sa gustong sabihin. Nalaki ang kanyang mga mata. Naiyakap niya na mahigpit si Owen. Saglit lang din ay tinakpan niya ang tenga nito. You can't just say that. Mabait ang mama ko. Mabagsik niya sabi. Natawa lamang si Maiko. Hindi kita masisisi. Dahil sinungaling naman ang mama mo. Yan ang akala mo. Mapagkunwari ang mama mo, Christina. Dahil sa mga sinabi nito ay talagang kumulo na ang kanyang dugo. Maiko, sabihin mo na lang ang lahat. Huwag ka nang paligoy-ligoy pa. Sigaw niya. Kung hindi siya nakagapos, ay baka nasampal na niya si Maiko. Ngumisi lang si Maiko. I kidnap you to warn you, Christina. Your mother is the devil here. Marami siyang pinatay na tao para lang maging mas mayaman siya. Paliwanag nito. Kumulo ang dugo niya. You are a liar! Sigaw ni Christina. Your mother killed my parents. Sigaw rin ni Maiko na siyang nagpalakas ng kabog sa kanyang puso. Hindi niya magagawa. Nauutal na depensa nito. Ang revelasyon na iyon ni Maiko ay hindi niya talaga paniniwalaan. Hindi ko nakasalanan kung bakit ayaw mong maniwala. Wala ka bang napapansin sa pamilya mo? Your family are so famous and not because you are rich and good. Because of the continuous killing of people. Paliwanag nito ulit. Kinakabahan siya. Gusto niyang depensa ng kanyang sarili.
pero walang lumabas sa kanyang bibig. Kung Wangko family is devil. Sambit ni Maiko sa napakadiin na boses. Naipikit niya ang kanyang mga mata at nagpipigil ng luha. Hindi niya kailanman nalaman ang tungkol doon. Kung totoo man ang mga sinabi nito, wala naman siya masyadong makitang rason kung bakit ito galit sa kanya. Maraming taong galit sa pamilya ninyo, Christina. Kaya nga siguro nag-i-stricto na masyado ang mga magulang mo sa kumpanya at sa inyo dahil marami kayong natatanggap na death threats. At hindi mo na ba naisip? Marami kayong pera para isumbong ang bagay na iyon. Pero hindi ginawa ng mga magulang mo dahil alam nila totoo ang mga yun. Malalagay sila sa panganib. Mahabang paliwanag ito. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling, Maiko. Giit niya. Hindi umimik si Maiko. Bagkus ay tumayo ito at may kinuhang cellphone sa bulsa. Lumapit ito sa kanya. Inilahad nito sa kanyang harapan ang cellphone. Nandyan ang lahat na kailangan mo malaman tungkol sa mga ginagawa ng mga magulang mo. I kidnap you because I want you to stay away from your own parents. Saad nito. Tinignan lang niya ang cellphone dahil hindi niya ito kinuha. Initsa iyon ni Maiko sa kama. Hindi kita papakawalan, Christina. I am not being bad guy here. I am helping you. Saad pa ulit ito. Nakatalikod na si Maiko. Wait! Pigil niya dito. May pumasok na isang katanungan sa kanyang isipan. Tumigil lang si Maiko. Hindi ito lumingon sa kanya, kaya nagsalita na agad siya. Bakit mo ginagawa ang bagay na ito? I know hindi lang dahil gusto mo akong tulungan to know about it. Nalilito ako kasi mahal ko ang mga magulang ko. Wala ako naging problema sa kanila. So why? Doon na lumingon sa kanya si Maiko. You will find out soon. Please watch carefully on the videos, news and everything na nasa cellphone na yan. Huling sabi nito, pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglakad. Napabuntong hininga na lamang siya. Nalilito na siya sa mga nangyayari. Nahihirapan siya mag-isip kung paniniwalaan ba si Maiko o magalit na lang siya sa kanyang mga magulang. Paano kung hindi nga nagsisinungaling si Maiko? Mom, let's sleep. Saad ni Owen. Doon lang siya napalingon sa anak. Narinig ni Owen ang lahat. Lumingon siya sa kanyang anak. Owen, do you know something about your grandma? Tanong niya dito. Si Owen kasi ay palaging nasa tabi ng kanyang mama. Kaya posibleng may nakikita itong hindi lang nito alam. Ano pong ibig ninyo sabihin? Nagtataka nitong tanong. Pero naisip niyang masyado pa itong bata para masangkot sa ganoong bagay. Kaya naman ay niyakap na lamang niya ito. Humiga na sila sa kama. Mabuti na lang talaga ay naputol niya ang pising nakatali sa kanila. Hindi naman napansin ni Maiko ang bagay na iyon, pero alam niyang hindi sila makakatakas. Kinabukasan ay nagising si Christina dahil sa naramdaman niyang may dalawang pares ng mata ang titig na titig sa kanya. Agad siyang bumangon. Hindi ka na pala nakagapos. Saad nito. Tinanggal ko. Giit niya. Hindi agad ito umimik. Kailan mo ba kami papakawalan, Maiko? Tumawa na mahina si Maiko. Hindi yun mangyayari. Saad nito. Ngunit sadyang napansin niya ang isang bouquet na bulaklak na nakapatong sa isang maliit na lamesa na katabi lang ni Maiko. Hindi nawala ang kanyang titig doon. Alam ko na galit ka sa akin. Pero gusto ko rin malaman mo, Christina, na mahal kita. Sabi ni Maiko. Nalaki ang mga mata ni Christina na marinig iyon. Hindi niya lubos maisip na masasabi iyon ni Maiko sa kanya. Sa puntong iyon, magkahalo ang nararamdaman niyang emosyon. She likes Maiko, pero nagalit siya dahil sa ginawa nitong pagkidnap nito. At ngayon, mahal din pala siya nito. Ay nagdadalawang isip na siya. Sinasabi mo lang ba yan?
Dahil yun naman talaga ang plano mo. Baka nga gusto mo maghiganti sa mga magulang ko. Mabagsik niyang sabi. I already watched the videos, news, and read those articles. Baka nga rin, kagagawan mo lang yun. Nanlaki ang mga mata ni Michael, ngunit hindi niya nakitaan na nag-aalala itong hindi siya naniniwala sa mga iyon. Ikaw na mahala doon. Nasabi ko na ang bagay na tungkol doon. At ang importante ngayon, gusto kong malaman mo na mahal kita, Christina. Alam ko rin na mahirap paniwalaan, pero ito talaga ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahabang paliwanag ito. Nawala ang kunot sa kanyang noo. Mahal mo ba talaga ako? Tanong niya. Ngumisi si Michael. Matagal na kitang mahal, Christina. Magkaklase tayo noong college, pero hindi mo man lang ako napapansin. Malungkot ang boses ito. Tila ba ang bilis lang nawala sa kanyang puso ang galit. Hindi ba naisip ni Michael na may anak na ako? Gusto rin niyang itanong ang bagay na iyon, pero mas pinili niyang ipakita na lang ang galit kay Michael. Bigla na lamang din siyang natawa. So, ito pala ang gusto mong mangyari? Gusto mong sabihin sa akin na mahal mo ko? You kidnap me just to say na mahal mo ko? Sunod-sunod niyang tanong. Nawala ang tuwa sa mukha ni Michael, pero alam niyang nagpipigil ito ng ngisi sa labi. You bet it right. Depensa nito. Hindi ko lang lubos maisip na dahil mahal mo ako ay kaya mong gawin ang bagay na ito, Michael. And you benefits even better. Kaya nga lang, hindi mo pinapaniwalaan ang mga sinasabi ko. O siya, para sa iyo ang dinala kong bulaklak. It serves as peace offering too. Imporma nito kapag kuwan bago tinalikuran siya. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ulit ang dalawang lalaki habang may dala ang mga ito ng kitchen trolley. Agad na ginising niya ang kanyang anak para mag-agahan na sila. Buong araw na hindi nagpakita si Michael sa kanya, dinadalhan lang siya ng dalawang lalaki ng mga masasarap na pagkain. At kahit gusto niyang ipilit iwaglit sa kanyang isipan, ilang oras niyang inisip ang mga sinasabi ni Michael sa kanya. Mom, kailan pa tayo makakauwi? Malungkot na tanong ng kanyang anak. Magsasalita na sana siya, ay narinig niya ang pagtunog ng pagbukas ng pintuan. Nasilayan niya doon si Michael. Lumingon siya agad sa kanyang anak. Hindi ko pa alam, anak. I hope your grandma will find us very soon. Imporma niya. Niyakap niya ang kanyang anak. Nang nasa malapit na si Michael, nakangiti ito. May dala ulit itong bulaklak. Akala ni Christina na hindi na talaga ito bibisita sa kanila. Here is another flowers for you, Christina. Sambit nito. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ng anak. Naguguluhan ito. Nag-aalala na talaga siya para dito. Kahit pilitin niya ay wala naman talaga silang magagawa. May dala rin akong gitara. Saad ni Michael nang hindi siya nagsalita. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa isip niya ay haharanahan siya nito. Haharanahan mo ko? Hindi na talaga niya napigilan ang kanyang sarili na itanong iyon. Oo, simpleng sagot nito. Inilahad nito sa kanyang harapan ang bulaklak. She appreciates his effort. Malay ba niya, nawala na lang bigla ang kanyang galit kay Michael. Ganito ba? Kapag mahal mo talaga ang isang tao? Tanong niya sa kanyang sarili. I want to sing a song na alam ko magugustuhan mo. Saad nito na makaupo na sa isang silya. Napatitig na ni si Owen kay Michael. Tahimik na si Owen. At ganoon na rin ang ginawa niya. Hinihintay niya na kumanta si Michael. The song is entitled Maybe This Time, sung by Sarah. Saad nito, nag-strum na ito sa string guitar. Nang nasa chorus na si Michael, naipikit na lamang ni Christina ang mga mata na parabang unti-unti na siyang sumuko. Parabang gumagawa ng isang mahika si Michael at tinadala siya nito doon. Ang ganda ng boses mo, marahan niyang sabi.
Yun naman talaga ang totoo. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Nagustuhan mo ba talaga? Tanong nito habang nakangiti. Napangiti na lang din siya. Oo, simpleng sagot niya. Gusto mo, araw-araw kitang kantahan? Tanong pa nito. Natawa na lamang siya. Hindi niya lubos maisip na sa mabilis lang ng panahon ay parang natunaw ang galit niya kay Maiko. Kung gusto mo, sagot ni Christina. Alam mo, kung hindi mo ginawa ang paggitap sa akin, hindi ito mangyayari. Kaso lang, hindi naman ito ang tamang gawain ng isang tao. Nasabi na lamang niya. Inilagay muna ni Maiko ang gitar sa lamesa. Sa totoo niyan, natatakot ako sa mga magulang ko. Hindi dahil sa kaya nila akong pagbantaan, kundi natatakot ako na baka hindi na kita makikita kung hindi ko ito ginagawa. Saad nito, nagulat siya sa sinabi nito. Pero mas lalo mo itong ginulo. Sa ganitong pangyayari, ay tiyak ako na dapat matakot ka sa kanila. Paliwanag naman niya. Hindi naman ako tanga, Christina. Sa katunayan nga ay ako pa ang lumapit sa kanila para sabihin, nakita ko kayong umalis. I gave them a lead, pero hindi yata nila nakuha. Paliwanag ni Maiko. So, you are playing at them here? Sambit niya. Umayos siya ng upo. Sort of, but think of it as it is. Malalaman mo na lang na totoo mga sinasabi ko. Tugon ni Maiko. Tumayo na ito. Galit ka ba sa akin, Maiko? Sabihin mo na lang ang totoo. Sabi niya. Gusto niyang malaman talaga na hindi lamang parte ng isang laro nito ang pag-confess ni Maiko na mahal siya nito. Hinuwakan niya ang kamay ni Owen nang biglang lumapit sa kanya si Maiko. Nasabi ko na sa'yo ito, pero sasabihin ko ulit. Kailanman na hindi ako nagalit sa'yo, Christina. Galit ako sa mga magulang mo at kung bakit din kita binigyan ng mga impormasyon para malaman mong masamang tao ang mga magulang mo. Paliwanag dito. Malapit na malapit ang bibig dito, kaya nailayo niya ang kanyang muka. Sabi ko nga, hindi ako ang tunay mong kalaban dito. Sabi pa nito bago lumayo sa kanya. Ilang minuto pa ay nakatalikod na sa kanila si Maiko. Maniniwala ako sa iyo, Maiko. I will take a risk. Magtitiwala ako sa mga sinasabi mo. Just give me enough reason, sabi niya. Hindi na lumingon sa kanya si Maiko, bagkus nagmamadali itong lumabas. I am going to play with this game, saad niya sa kanyang sarili. Mom, Grandma is not like what he said, saad ni Owen. Nilingon niya ito. I know, honey. That man is just giving us a headache. Sang-ayon naman niya. Niyakap na lamang niya ang kanyang anak. Lumipas ang isang linggo, ay hindi pa rin sila nahanap ng mga magulang niya. Kahit matagal na ang lumipas ay hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Isang linggo na rin niya nararanasan ang mga sweet effort ni Maiko. Napaisip na rin siya na baka tama nga si Maiko sa mga magulang niya. At kahit alam niyang hindi sana pwede, mas lalong lumalalim ang kanyang nararamdamang paghanga kay Maiko. Good morning. Pungad ni Maiko nang nakadilat na siya. Good morning, Maiko, sabi niya. I will transfer both of you sa mas magandang lugar. Imporma nito. Naging dahilan iyon para mapatitig siya kay Maiko. Bakit kayo mo lang yan naisipan? Hindi sumagot si Maiko sa kanya. I am so sorry for making you suffer, Chris. Ginawa ko lang talaga ito para maging aware ka sa mga magulang mo. Paliwanag dito bigla. Tumango siya. Hindi kita masisisi, Maiko. Pero hindi mo rin ako masisisi kung bakit sa ganito ay gusto ko nalang saktan ka. Para sa kabutihan mo ang latang ito, Christina. Hindi ko gusto na magaya ka sa mga magulang mo. Sabi pa nito. Mabuti na lang talaga at hindi pagising ang kanyang anak. Ilang minuto rin ang lumipas ay may 2-3 lalaki ang lumapit kay Maiko. Wait, Maiko!
Pipilingan mo ko? Malungkot niyang tanong. Tumango si Maiko. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin sasaktan. Tugon naman nito. Hindi na lamang siya umangal. Napaisip siya kung bakit ganito na lang ang mga gagawin ni Maiko. Pero tama nga naman. Mas mabuti na lang nakinapin siya nito. Kasi kung hindi, walang kabuluhan ang gusto mangyari ni Maiko. Nang nasa mata na niya ang piring at nagapusan na siya, hindi na rin niya alam kung nasaan siya nang maramdaman niyang nasa kotse na sila. Kung tatakas ka man, ayos lang sa akin. Nasa'yo na yun kung isusumbong mo ko o hindi. Ang mahalaga, napagbantaan na kita sa mga bagay na gusto kong sabihin sa iyo noon pa man. Mahalaga ka sa mga taong humihingi ng hustisya, Chris. Ikaw ang aming magiging alaskaso lang. Hindi yun mangyayari kasi sa oras na papakawalan ka o tatakas, I will not chase you. Mahabang paliwanag ni Maiko. She felt the guilt. Gusto na niyang malaman kung totoo ba talaga ang mga sinasabi nito. Ilang oras pa ang lumipas ay huminto na ang kotse. Nandito na tayo. Imporma ni Maiko. Lumabas na sila sa kotse. Mabilis ang mga pangyayari at nang wala na siyang pining, ay nasa isang magandang room sila. Para itong isang bahay na maliit pero nandito na ang lahat. Binili ko ito para dito muna kayo. Pagsasalita nito. Gusto ko lang din sabihin sa'yo na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo, Chris. Hindi yun nagbabago. Humihingi rin ako ng tawad sa'yo. Saad pa nito. Nakita naman niya ang sinsero sa mukha nito. Tulog na tulog pa rin si Owen. Kaya ang gusto niyang gawin kay Maiko ay magagawa niya. Nilapitan niya ang mukha ni Maiko. Hindi na siya nagdalawang isip na halikan si Maiko. At sa segundong naglapatan ang kanilang mga labi, ay mas uminit ang buong katawan ni Christina. Chris. Mahinang sambit ni Maiko nang umuwag ang kanilang bibig. Sandali lang din ay umiwas si Christina. Gayunpaman ay nakangiti si Christina. Sasabihin ko rin sa'yo na matagal na kitang gusto. Bagaman natatakot akong ipakita sa'yo na mahal kita kasi may anak na ako. Paliwanag niya. Kita niya ang pagkagulat sa mukha ni Maiko. Hindi ka ba nagsisinungaling? Tumawa siya na mahina. Gusto kita, Maiko. Alam ko na mahirap din paniwalaan. Oo, hindi kita gusto noong college pa tayo. Pero noong nag-apply ka sa kumpanya ko at nakita kita araw-araw sa reception desk, sabi ko sa sarili ko, sana dumating yung araw na masabi ko sa'yo ang nararamdaman ko. Dumating nga yun. Kaso lang, sa ganitong sitwasyon naman, mahabang paliwanag niya. Hindi agad umimik si Maiko. Ngunit hindi niya namalayan ang bigla nitong paghalik sa kanya. Sa puntong iyon, nahawakan ni Maiko ang kanyang bewang. Uminit pa lalo ang init na kanina lang nararamdaman. I am so sorry. Kasi sa ganitong sitwasyon pa natin nalaman na gusto pala natin ang isa't isa. Saad nito bago muling humalik sa kanya. Dahil dalawa ang kwarto ng buong room, ay hinila siya ni Maiko doon. Kung ano man ang gusto mangyari ni Maiko, ayun din ang nasa kanyang isipan. Nagising si Christina habang nasa tabi niya si Maiko. Agad niyang hinanap ang susi sa kotse nito at sa buong room. Nagmadali siya nang sa wakas na makuha niya ay agad niyang nilock ang room kung saan nagtalik sila ni Maiko. Mahal kita, Maiko. Pero gusto ko nang umuwi sa amin. Bulong niya na mahina. Agad niyang ginising ang kanyang anak. Owen, halika na. Tatakas tayo. Ayaw niya dito. Nang makalabas sila sa room, ay agad na sumakay sila ng kotse ni Maiko. Nang nasa daan na rin sila, ay doon lang niya napagtanto na walang security ang buong bahay. Akala niya isang malaking room iyon, pero isa pa lang itong maliit na bahay. Ma'am, uuwi na ba tayo? Tanong ng kanyang anak. Kasiyahan ang namayani sa kanyang damdamin. Tumango siya sa kanyang anak. Oo anak,
Mabuti na lang ay magaling ang mami mo, saad niya. Ngunit natigilan din siya dahil ang nangyari sa kanilang dalawa ni Maiko ay hindi isang pagpapanggap. Totoo ang nararamdaman niya sa mga oras sa iyon. Mahal niya si Maiko, pero hindi sa ganitong kinikidnap siya. Nang nasabay na sila, makaraan ng ilang oras ay nagulat ang kanyang mga magulang. Chris? Hindi makapaniwala sambit ng kanyang mama nang nasasalas siya. Pero pinagtataka niya na parang wala nito ang mga nangyari. I'm back, Mom, saad niya. Hinawakan pa niya ang kamay ng anak. Where have you been? Taka nitong tanong. Nangunot ang kanyang noo. Hindi siya makapaniwala sa reaksyon nito. Naalala niya ang mga sinabi ni Maiko sa kanya. Tama nga kaya si Maiko? Kumibot-kibot ang kanyang bibig. Grandma, we have been kidnapped with a bad guy. Imporma ni Owen. Nilapitan ng kanyang mama si Owen. Tumawa lang ito na mahina. Hindi naman yata yun mangyayari. Saad nito. Nagtataka talaga siya. O baka, nagpatay mali siya lang ito. Tanong niya sa kanya sarili. Imposible talagang hindi alam yun ng mama niya. Gusto niyang ikwento ang lahat, bagkus nagdadalawang isip siya. Sa puntong iyon ay nalilito siya kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Galing kami sa business trip. Pagsisinungaling niya, nahihirapan pa siyang sabihin iyon. Imposible talaga. Hindi ito inaasahan ko. Giit pa niya sa sarili. Lumingon siya sa buong salas. Wala talaga magpapahiwatig na hinahanap siya ng mga ito. Parang wala lamang ang lahat. Kinabukasan ay hindi pa rin makamove on si Christina. Para lamang isang normal na araw ang araw niya. Huwag kang pupunta ngayon sa kumpanya, Christina. Biglang hasik ng kanyang mama nang naabutan siya nito sa kusina nagkakape. Nangunot agad ang kanyang noo. Bakit ma? Taka niyang tanong. Ngunit sandali lang ay nag-iba na naman ang ekspresyon ng mukha nito. I knew everything. Nagsinungaling lang ako sa harap ng apo ko. You've been kidnapped. Pero hindi ko alam kung sino ang nagkidnap sa inyo. Ikwento mo na sa akin ang lahat. May pagbabanta sa boses ito. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Muli na naman bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Maiko sa kanya. Hindi ko po sila kilala. Parati sila naka-face mask. Pagsisinungaling niya. Sa minutong iyon ay nararamdaman niyang may itinago ang kanyang mama. Tumalikod na ito sa kanya. Nagtataka na talaga siya. Kasi hindi malang ito nag-usisa ng maayos. O hindi malang ito galit sa kanya. I'm so sorry, Mom. Hindi ko talaga alam kung sino ang nagkidnap sa amin. Mabuti na lang, nakatakas kami ni Owen. Sambit niya bago makaalis ito sa kusina. Huminto naman ito. Ayokong mangyari ulit ito, Christina. Sa oras na mangyari ito ulit, hindi na kita hanapin o magsisinungaling ako sa lahat ng tao. Pagbabanta nito, naiwan siyang nanginginig dahil sa pinapakita nito. Mas nangingibabaw ang paniniwala niya kay Maiko. Tinapos na lamang niya ang kanyang pagkakape. Kailangan ko malaman kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ni Maiko sa akin. Bulong niya sa sarili. Isang linggo na ang lumipas, pero hindi pa niya natuklasan ang gusto niyang malaman tungkol sa kanyang mama. Hindi ka ba sasama sa akin, Owen? Tanong niya sa anak. Nagready na siya sa kanyang sarili. Dahil pupunta na siya sa kanyang kumpanya. Ginamit niya ang kanyang sariling kotse. Hindi na rin siya nagpasundo sa mga bodyguard. Gusto ko makita si Maiko, sabi niya sa sarili habang nasa daan na siya patungo sa kumpanya. Gusto niyang makita ito para magtanong ng mga bagay-bagay. Gusto niyang mayakap at mahalikan si Maiko. At sa ilang linggong lumipas, namimiss niya si Maiko. Ngunit, nasa kumpanya na siya, ay nandoon nga si Maiko. Nakita siya nitong pumasok.
Pero umiwas ulit ito. Good morning, ma'am. Bating ng katabi nitong receptionist. Lumapit siya kay Maiko. Pwede ba kitang makausap, Maiko? Tanong niya dito. Pumaling agad sa kanya si Maiko. Bakit po, ma'am? Tanong nito ulit, pero tumayo na ito. Sumunod ka na lang sa akin sa office. Informa niya. Nilisan na niya ang receptionist desk. Naramdaman naman niyang nakasunod sa kanya si Maiko. Akala ko talaga ay isusumbong mo ako sa mga magulang mo o sa mga pulis. Naghintay ako ng ilang araw. Paniwala nito. Hindi siya huminto sa paghakbang. Hindi ko yung kayang gawin sa'yo, Maiko. Mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. Walang pagdadalawang isip na sambit niya. Narinig niya ang pagtawa na mahina ni Maiko. Namiss kita, Chris. Nang nasa loob na sila ng opisina, ay agad na lumingon si Christina kay Maiko. Hindi ko alam kung bakit sa ilang araw na hindi kita nakikita, ay parati kang hinahanap ng aking katawan at isip. Walang halong biro ang kanyang mga salita. Ngumisi si Maiko. Ganoon din ang nararamdaman ko, Chris. Saad ni Maiko. Walang pasabi ay inilapat ito ang labi sa kanya. Napapikit si Christina. Sa puntong iyon, isa lang ang namayani sa kanyang buong pagkatao. Ang iparamdam niya kay Maiko na mahal niya ito. Na maghiwalay ang kanilang mga labi, ay tsaka siya nagsalita ulit. Hindi mo ko masisisi, Maiko. Mahal na mahal kita. Kahit komplikado ang sitwasyon natin, ay wala na akong pakialam. Paliwanag niya. Lumayo na kaunti si Maiko sa kanya. Siya naman ay nagmadaling umupo sa kanyang upuan nang parehas silang narinig na may kumatok sa pintuan. Pasok, informa niya. Pumasok agad ang kanyang sekretarya. Good morning, ma'am. May meeting po kayo mamayang 4 p.m. Informa nito. Tumango lang siya tsaka ito umalis. Nang wala na ang kanyang sekretarya, ay lumingon ulit siya kay Maiko. Tungkol sa mama mo, alam ko na mayroon ka agad na nalalaman. Pagsasalita nito, lumapit si Maiko sa glass wall. Hindi ko alam kung paniniwalaan mo ba talaga ako, pero kailangan ko sabihin sa iyo ito. Nagtaasan ang kanya mga kilay. Anong ibig mo sabihin? Bumalik sa kanya si Maiko. She planned to kill you. Informa nito. Hindi napigilan ni Christina ang kanyang sarili na tumayo. Nanginig agad ang kanyang mga katawan. Tumayo ang kanyang mga balahibo. Hindi siya pwedeng maniwala sa mga sinasabi nito. Paano mo nasabi yan? Imposible naman mangyari yan. Depensa niya. Humakbang patungo sa kanyang lamesa si Maiko. Alam ko na hindi ka panipaniwala, pero totoo itong sinasabi ko, Christina. Bakit alam ko? Dahil isa ako sa pinagkakatiwalaan niyang tao. You don't know your mother. According sa files, papatayin ka niya para mas mapabilis niya ang pagkuha ng mga ari-arian dito sa ating lugar. May plano kang bilhin ng ilang hasyenda na mayroon dito sa atin. Kaya mo ang bagay na iyon. Mahabang paliwanag ito. Nangunot pa rin ang kanyang noo. Hindi ko pa rin kayang paniwalaan ang bagay na iyon. Para lang sa ganoong bagay? Baka nagsisinungaling ka lang sa akin, Maiko. Naging seryoso ang mukha ni Maiko. I can provide you the files. Doon mo mababasa ang lahat. Nasa gold envelope. Isang manipis yun. Read it at your own risk. Doon mo malalaman ang lahat. Paliwanag dito. Mas lumapit na sa kanya si Maiko. Hinawakan nito ang kanya mga pisngi. I did this for you, Chris. Ayoko masaktan ang babaeng mahal ko. You don't deserve the lies. Pero hanggang kaya kong tulungan ka, tutulungan kita. Mahal na mahal kita, Chris. Humalik si Christina kay Maiko. Hinuwakan din niya ang magkabila ang pisngi nito. Kahit papaano ay nabawasan ang kanyang takot at pagkalito. Sa puntong iyon, pumaibabaw ang init sa kanyang katawan. Mula sa isang simpleng halik lang, may nangyari sa kanilang dalawa ni Maiko.
4 na linggo na ang lumipas at sa loob ng 1 linggo ay mas lalong lumalalim ang pagmamahal niya kay Maiko. Unti-unti rin ay natutuklasan niya ang mga bagay na kailangan niyang malaman. Maraming sinasabi sa kanya si Maiko, pero gusto pa rin niyang mahanap ang gold na envelope. Chris, dito ka muna sa bahay. Imporma ng mama niya. Pumunta agad siya sa salas, dala ang tasa ng kanyang kape. Nang maabutan pa niya ito, ay agad siyang nagsalita. Anong oras ka babalik? Mahinahon niyang tanong. Bakit mo naitanong? Hindi ka naman ganyan. Saad nito? Hindi niya napansin iyon. Mali ba ang magbago, Mom? Depensa niya. Sa katunayan nga, isa lang ang gusto niyang mangyari. Ang malaman niya ang mga katotohanan. Hindi mo na kailangan, Chris. Kahit na magbago ka, hindi mo ako may impress. Saad nito sa matigas na boses. Natigilan siya. Sana hindi na lang ako naging anak mo. Gusto niyang isabos iyon. Hindi na siya nagsalita pa. Umalis na rin ang mama niya. Nang masigurado niyang wala na ito, ay nagmandali siyang pumunta sa kwarto nito. Dapat ko malaman ang totoo. Saad niya sa sarili. Sana mali ka, Maiko. Sana nagsisinungaling ka lang. At kapag napatunayan ko mali ka, kahit mahal kita, ay hindi na ako magpapakita sa'yo. Sabi pa niya. Nang nasa loob na siya ng kwarto, ay agad siyang naghanap. Nasaan ba yun? Kiit niya. Dumako siya sa cabinet. Wala siyang mahanap. Ngunit nang dumako ang kanyang paningin sa banyo ng mama niya, ay agad siyang pumasok doon. May isang 2 rooms na cabinet. There you are. Sabi niya, nang mahanap ni ito. Agad niyang kinuha ang envelope na mayroong mga file. Dali-dali niyang binasa ang mga yon. Tama nga si Maiko. Kiit niya. Nagpipigil na rin siya ng kanyang mga luha. 2 dokumento na lang ang hindi pa niya nababasa. Sana hindi. Saad pa niya. Nagpipigil pa rin siya ng luha. Ngunit na mabasa na niya ang natitirang dokumento, ay doon na siya napahagulhol. Nagmadali siya umalis sa kwarto. Tinungo niya ang sariling kwarto. Sumampa siya doon at niyakap ang anak na mahimbing pang natutulog. Bakit? Nagugulumihan niyang tanong. Pinunasan niya ang kanyang luha. Hindi siya mapalagay. Agad din siyang tumayo at kinuha ang kanyang cellphone. Maiko, sabit niya. Napakagat siya ng labi para hindi maiyak habang nasa kabilang linya si Maiko. Magpatawag ka, sweetheart. Nagtataka niyang tanong. Pwede ba tayo magkita ngayon? Tanong niya. Sure. What time and where? Tanong din ito. Pinatay na agad niya ang tawag. Nag-text na lang siya. Nang tinignan niya ang kanyang anak, doon na ulit siya napapaiyak. Pagsapit ng hapon at umuwi na rin ang kanyang mama, ay kahit marami siyang nalaman, ay hindi siya nagpapahalata. Mom, iiwan ko muna si Owen sa inyo. May event lang akong pupuntahan, imporma niya. Nasasalas ang kanyang anak habang nasa tabi ng kanyang mama. Lumingon din agad ang mama niya. Kung may mangyayaring masama sa'yo, hindi kita hanapin. Kung mamamatay ka, ililibig kita kaagad. Sad nito. Nagulat siya sa sinabi nito, pero pinigilan niya ang kanyang mga luha. Kung alam niya na ganito pala hahantong ang lahat, sana nagawan na niya ng paraan ang lahat. Owen, mahinang tawag niya sa anak. Lumingon agad ito sa kanya at lumapit. Isasama mo po ako? Tanong nito. No, dito ka lang sa grandma mo. Huwag kang pasaway ha? Pili niya. Tumango lang si Owen. Nang masigurado niya na nasa mabuting kalagayan si Owen,
ay agad siyang umalis sa kanyang sariling kotse. Michael, sabit niya nang masagot na niya ang tawag nito. Patungo na siya sa tagpuan nila. Mag-ingat ka. Bilin nito. Dahil sa sinabi nito, ay agad na tumulo ang kanyang mga luha. Naalala na naman niya ang mga nalaman niya. Actually, gusto kong pag-usapan natin ang mga sinasabi mo tungkol sa mama ko. Saan niya? Hindi na rin niya napigilan ang sarili. Nakita mo na agad ang gold envelope? Tanong nito. Oo, tugon niya. Mag-ingat ka ha. Dito natin pag-usapan ang lahat. Saad ni Michael. Pinunasan na lamang niya ang kanyang mga luha. Mabuti pa si Michael. Nakikinig sa kanya. All of the sudden, hindi pala talaga ito nagsisinungaling sa kanya. 2 araw na ang lumipas. Paggising agad ni Christina ay nakaramdam siya ng sama ng tiyan. Nagsusuka siya. Mabilis siyang pumasok sa kanyang banyo. Buntis yata ako. Saad niya sa kanyang sarili. Inayos niya ang kanyang sarili bago siya umalis ng kwarto. Nang sa kusina siya, ay nadatnan niya ang kanyang papa at mama na nagbe-breakfast. Good morning. Pungad niya sa mga ito. At katulad ng dati, hindi ang mga ito sumagot. At uupo na sana siya para kumain na rin, ay nakaramdam na naman siya na parang masusuka siya. Napatakip siya ng kanyang kamay. Napansin siya ng kanyang mama. Huwag kang bastos, Christina! Singhal nito. Hindi siya nagsalita. Agad siyang pumasok sa banyo. Nagsusuka siya doon. Patay ako nito. Kailangan ko na yatang mag-pregnancy test. Nang makalabas siya sa banyo at inayos niya muna ang sarili, bumalik siya sa pagkakaupo. Magsisimula na sana siyang kakain, ay nahinto siya na magtanong ang kanyang papa. Sinong ama ng dinadala mo? Tanong nito na para bang alam na agad ito kung buntis pa siya. Nalaki ang kanyang mga mata. Hindi po ako buntis. Depensa niya. Pero magte-test siya para malaman niya. At dahil sa kanya sinabi, ay natawa na mahina ang kanyang mama. Hindi mo kami malaloko, Christina. Alam namin na buntis ka. Sabihin mo na agad sa akin kung sino ang ama niyan. Sabi nito na puno ng pagbabanta ang boses. Ayaw niyang ilagay sa alanganin si Michael. Alam niyang kaya ng mga ito ang patayin si Michael. Kahit kailan talaga, ay hindi ka pa natuto sa mga ginawa mo, Christina. You are a disgrace! Singhal ng papa niya. Napayuko na lamang siya na para bang isang batang pinapagalitan ng mga magulang. Dahil buntis ka ngayon, kailangan mong harapin ang parusa, sabi ng mama niya. Gustuhin man niyang depensahan ang kanyang sarili, wala siyang magawa. Para bang may pumaibabaw na isang malaking bato sa kanyang dibdib. She has to prove them. Sabi mo sa amin kung sino lalaki yan, Christina, o ikaw ang mawawala ng buhay. Malakas na sigaw ng kanyang papa. Muling bumalik sa kanyang alaala noong nangyaring pinagbubuntis pa niya si Owen. Grabe na grabe ang kanyang mga nananasan noon. Si Michael Melendez po. Nagdadalawang isip yung sabi. Ano? Napatayo ang mama niya. Hindi ito makapaniwala. Malaki ang tiwala ko sa lalaking yan. At ito lang ang ginanti niya sa akin. Pwes, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Halatang halata ang galit ng mga magulang niya. Tumayo na rin siya. Huwag din yung saktan si Michael. Nagmamahalan kaming dalawa. Depensa niya. Tumayo na rin ang papa niya. Nagmamahalan kayo? Hindi ka ba natatawa sa sarili mo, Christina? You are a single mom. Walang matinong lalaki ang pumapatos sa'yo. Hindi na napigilan ni Christina ang kanyang mga luha.
Masasakit na salitang muli na namang namumuot sa kanyang buong katawan. Kahit single mom ako, tinanggap ako ni Maiko. Mahal niya ako. Sigaw din niya. Nagtinginan ang kanyang mga magulang. Hindi ko hahayaan na magkaroon pa kayo ng dalawang na koneksyon. Pupunta tayo ng Amerika. Doon ka manganganak at doon ka lang buong buhay mo. Sigaw ng mama niya. Mabagsik niyang tinignan ang mga magulang. Hindi ko gagawin yan. Wala kang magagawa kung wala kami, Christina. Hiyaw ng papa niya. Ang sakit niyo namang magsalita. Sa bagay, hindi niyo naman ako totoong anak. Ang anak niyo, pinatay ng mga magulang ni Maiko. Pero, hindi naman talaga yun ang tunay na nangyari dahil na aksidente lang ang mga yun. Hindi na niya napigilan ang sariling itago iyon. Na marinig ang kanyang mga magulang amang iyon, ay nalaki ang mga mata nito, hindi nakapagsalita. You are lying to me. At ngayon ko lang yun nalaman. At kung hindi pa dahil kay Maiko, mamamatay na lang siguro akong hindi ko alam ang tunay kong pagkatao. Patuloy pa niya. Hindi yan totoo. Nabasa ko yan sa gold envelope. Sigaw niya. Umalis na siya sa kusina, pero narinig pa niya ang kanyang mga magulang, kaya napahinto siya sa paghakbang. Hindi ka namin totoong anak. Galing ka lamang sa orphan. Hindi namin alam kung sino ang totoong mong mga magulang, pero pinalaki ka namin ng parang totoong anak. Hindi mo kami masisisi, Christina, at wala ka ring magagawa dahil mamayang hapon, ilalagay ka na namin sa Amerika. Naipikit na lamang niya sandali ang kanyang mga mata. Alam niyang kung kokontrahin niya ang mga magulang ay wala siyang kalaban-laban. Hindi ako sasama. Papatayin din niyo naman ako. Saad niya. Naging plano ko yung Christina. Kaso lang, mas na-realize ko na isang kapahamakan niyo sa amin. Nang matapos siya marinig iyon, ay agad siyang umalis sa kusina. Tumungo siya sa kwarto at doon siya tahimik na umiiyak. Maiko, tangis sambit niya. Gusto niya makita ang nag-iisang tao na kayang umintindi sa kanya. Tinawagan niya ito, pero hindi na ito sumagot sa kanya. Ilang beses na niya itong tinawagan, ay wala pa rin. Nag-text na lamang siya. Maiko, umalis ka na kung nasaan ka man ngayon. Huwag ka na rin bumalik sa kumpanya. Buntis ako at ikaw ang ama. Alam na ni na mama at papa ang lahat. Nasabi ko rin sa kanila ang nalaman ko. Galit na galit sila sa akin. I think this will be my last text to you. Pupunta ako na Amerika at doon na maninirahan. Kahit malayo man tayo sa isa't isa, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Sana muli tayo makita. Yung mas may oras tayo para iparamdam na mahal-mahal natin ang isa't isa. Mahal kita, Maiko. Mag-ingat ka. Iyon na mahabang text niya. Niyakap na lamang niya ang cellphone. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Sumapit na ang hapon ay napipilitan siya mag-impake. Gustuhin man niyang tumakas. Ayaw naman niyang iwan ang kanyang anak. Kapag nandoon na tayo sa Amerika, kakalimutan natin na nangyari ang lahat ng ito. Saad ng mama niya. Galit na galit pa rin ito na para bang isang pagkakamali pa niya ay hindi na ito magdadalawang isip na patayin siya. Hindi iyon mangyayari. Sinira ninyo ang buong pagkatao ko, sabi niya. Mabagsit na lumingon sa kanya ang mama niya. Ikaw ang sumira ng buhay mo, Christina. We are just helping you. Dapat ka nga magpasalamat sa amin. Kasi kung hindi, dahil sa amin ay hindi ka makakakain at wala ka ngayon sa kung nasaan ka man. Paliwanag nito. Huwag niyo na lang isipin na may respeto pa rin ako sa inyo. Kung gusto niyo, patayin niyo na lamang ako. Yun naman ang naging plano niyo. Saad niya. Natawa lang na mahina ang mama niya.
Hindi ako bobita para gawing iyon agad. I will let some killers do that for me. Sa ngayon, wala na akong plano. Nasira mo na ang lahat. Ngunit, bilang kabayaran ng lahat ng ito, mawawalan ka ng mana at papatayin namin si Maiko. Dahil sa sinabi nito ay natalanta siya. Hindi ko yan gagawin. Kaya namin gawin yung Christina. Kaya kung ako sa iyo, manahimik ka na lamang. Ang mga bagay na nalaman mo tungkol sa amin ay mananatiling nakatago sa kinailaliman ng utak mo. Sa oras na gagawin mo na kontrahin kami, mapipilitan na ako. Pagbabanta nito na siyang nanood sa kanyang buong pagkatao, nag-alala siya para sa kanyang sarili at kay Maiko. Sana tumakas na lamang ako. Pagsisisi ang kanyang naramdaman. Tala na. Ayon ng kanyang papa. Nang nasa Amerika na sila, ay miss na ni Christina si Maiko. Walang araw na hindi niya ito iniisip. Gustuhin man niyang tumawag o mag-text ay wala siyang gamit na cellphone. Bantay sarado rin siya ng kanyang mga bodyguard. Makakalabas naman siya pero kasama niya ang mga ito kung saan niya gusto. Pupunta ako ngayon sa park. Informa niya sa isang malaking bodyguard. Ayos lang naman. Kaso lang, nasa tabi mo lang kami. Saan nito? Napaisip din siya na ayos lang iyon kasi mababagot siyang nasa bahay parate. Mas lalo niyang naiisip si Maiko. Hindi naman niya iwawaglit si Maiko sa kanyang isipan. Sa katunayan nga ay kahit sa panaginip, dinadalaw siya nito. Isasama ko na lang si Owen. Sabi pa niya. Hindi na nagsalita ang bodyguard, bagkus ay nag-impake na siya ng ilang mga prutas at kakainin nila. Owen, halika na. Ayaw niya sa anak. Agad silang sumakay sa malaking itim na kotse. 5 bodyguard ang sumama sa kanila. Nakakailang man ay sinasanay na lamang niya ang kanyang sarili dahil wala naman siya magawa. Ito ang kagustuhan ng kanyang mga magulang at para na rin sa kaligtasan niya. Maiko, miss na kita. Sana okay ka lang sa Pilipinas. Saad niya sa sarili. Wala talagang araw na hindi niya ito naiisip. Nang nasa park na sila, ay agad na siya nag-set up. Nasa paligid lang nila ang mga bodyguard. Ma'am, alam mo pa na may nalaman ako tungkol kay Grandma? Pagsasalita ni Owen. Agad niya itong tinignan. Ano naman yun? Tanong niya. May iniinom at ini-inject siyang gamot sa kanyang braso. Sagot nito. Lumapit siya na kaunti kay Owen. May nalaman ka pa ba? Tanong niya ulit. Tumangulang ito. Sinabi sa akin ni Grandma na maraming gustong pumatay sa atin, kaya dapat tayo mag-ingat. At may nakita rin ako sa cellphone niya, Mom. Isang video na pinatay ang isang buong pamilya. Nakita ko doon sina Grandpa. Saad nito. Dahil sa sinabi ni Owen ay agad niya itong niyakap. Sa susunod, huwag ka nang mangialam na gamit ang grandma mo, ha? Tumangula si Owen. Nang matapos na siya mag-set up ay lumingon siya sa kanyang paligid. Nanlaki ang kanyang mga mata na makitang wala na doon ang mga bodyguard niya. Agad siyang tumayo. Ma'am, nawala ang mga bodyguard. Pagsasalita ni Owen. Diyan ka lang, Owen. Saad niya. Natatakot siya bigla. Baka ay may nangyaring masama. Pumaling-baling ang kanyang paningin sa paligid. Bumalik siya sa kinalalagyan nila. Nawala sila bigla. Baka umalis, Ma'am. Tugon naman ni Owen. Pero ang nasa isip niya ay baka minimeasure lang ng mga ito kung tatakas ba sila. Kaya hindi niya gagawin iyon. Ngunit sandali pa ang lumipas ay may biglang nagtakip sa kanyang mga mata. Hey! Singhal niya. Mabilis din itong tinakpan ang kanyang bibig. Wala pa namang masyadong tao sa park. Nagpumiglas siya,
Pero nangihina ang buong katawan niya. Nahihilo rin siya. Wala siyang ibang nagawa sa mga oras sa iyon. Owen, huling sambit niya. Nagising si Christina sa isang madilim na silid. Agad niyang hinanap ang kanyang anak. Wala siyang maaninag, kaya nagsalita siya. Owen? Saad niya. Kinapa niya ang kanyang tabi, pero wala siyang makapa. Agad siyang nakaramdam ng takot na baka ay may nangyaring masama sa kanyang anak. Hello? Sigaw niya. Isang malakas na echo lang ang narinig niya. Huwag din niyo saktan ng anak ko! Sigaw niya ulit, pero wala talaga sumagot. Tumulo na lamang ang kanyang luha dahil hindi niya alam kung sino ang nagkidnap sa kanila. Kung nasa Pilipinas siguro, ay baka maniwala siya si Maiko ang pagkidnap sa kanya. Please, huwag niyo saktan ng aking anak! Sigaw niya ulit. Hinaplos si Christina ang malaki niyang tiyan. Pinunasan na rin niya ang kanyang luha. Ilang minuto pa ang lumipas, ay biglang umilaw sa buong paligid. Naipikit niya ang kanyang mga mata. Nang maidilat niya ang kanyang mga mata, pamilyar sa kanya ang lugar kung nasaan siya ngayon. Maiko, sambit niya. Ang room na kung nasaan siya ngayon, ay yun din kung saan siya nakatakas sa pagkidnap ni Maiko sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang bumukas ang pintuan. Pumungad sa kanya si Maiko. Sa puntong iyon, kakaiba ang ngiting nagbutawi sa kanyang lapi. Maiko! Hiyaw niya. Agad niyan nilapitan si Maiko. Hindi na siya nagdadalawang isip na halikan ito. Welcome back to Philippines. Nakangiting sambit ni Maiko. Pinunasan niya ang kanyang luha. You kidnapped me again, saad niya. Pero ito ang klaseng kidnap na gusto niya mangyari. Ang isang kidnap na naging dahilan para sa kanyang kasiyahan. Ginawa ko ito para sabihin sa'yo na miss na kita. Saad ni Maiko. Magkalapit ang kanilang mga katawan. And you don't have to worry about your parents. Sabi nito. Gumawa na ako ng paraan para matapos ang kanilang kasamaan. Patuloy nito. Hinalikan niya si Maiko na matapos sa ito magsalita. Thank you so much, Maiko. Hindi mo alam kung gaano ako ka-boring. Kung gaano ako natakot at na-miss ka ng sobra. Ngumisilang si Maiko. Humaplos ang mga palad ito sa magkabila ang pisngi niya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Chris. Ganito ako magmahal. Kaya kong gawin kahit napakadelikado ang mga hakbang. Ayaw ko lang kasi na masasaktan ka. Paliwalag ito. Hindi ko alam kung paano kita papasalamatan ng mga effort na ito. But I want you to know na mahal kita. Hindi man ako perpektong babae, kaya ko namang gampanan ang pagiging babae na gusto mo. Sabi niya. Muling humalik sa kanyang labi si Maiko. You don't have to be perfect, Chris. I love your flaws. Minahal kita kasi mahal kita. Yun ang parating sinisigaw ng puso ko. Hindi na siya nakapagsalita. Niyakap na lamang niya si Maiko. Si Owen pala, tanong niya bigla. Hinawakan ni Maiko ang kanyang mga kamay. She is safe. Nagising kasi siya agad kaya pinakain ko na. And after this, pupunta tayo ng Guam. Doon tayo maninirahan bilang isang pamilya. At isa pa, masaya ako kasi buntis ka. Dinala mo ang anak nating Chris. Masayang sabi nito. Siya naman ang humawak sa pisngi nito. Ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, Maiko. Ikaw, si Owen, at itong baby natin. Kayo ang nagbigay liwanag sa buhay ko. Humalik na siya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad silang pumunta sa kusina. Nadatnan niya si Owen doon. Mom! Masaya nitong sambit na makita siya. Sinalubong siya nito. Akala ko ay may nangyayaring masama sa atin, Ma'am. Pero sinagip pa tayo ni Tito Maiko. Paliwanag ito.
hinalikan na lamang niya ito sa noo. Kumain ka na doon, bilin niya. Bumalik naman si Owen. Muling bumaling ng tingin si Christina kay Maiko. Maiko, we are not safe here. Kung pwede lang ay mamayang hapon pupunta na tayo ng Guam. Saad niya. Tumango si Maiko. Humigpit ang paghawak nito sa kanyang kamay. Alam ko yung sweetheart. Sa ngayon, kumain ka muna. Umalis muna sa kusina si Maiko. Siya naman ay kinuha ang cellphone na nasa bulsa lang pala niya. Nag-text siya sa kanyang mama. Huwag na ninyo akong hanapin. Dahil hindi niyo yun magagawa. I am totally safe with Owen. Kung ano man yung mga nangyari, kakalimutan ko na ang lahat. Pero hindi pa rin mawawala sa aking puso ang galit ko sa inyo. Sinira ninyo ang buong pagkatao ko. Sana mabigyan na ng hustisya ang mga taong pinatay ninyo. At ang mga bagay na ginawa niyo na masasama ay pagbabayaran ninyo. Iyon ang kanyang naging text message na naging dahilan para tumulo ang kanyang mga luha. Agad naman niyang pinunasan ang kanyang luha. Sa puntong iyon, nawala bigla ang takot niya at napalitan iyon ng kasiyahan dahil alam niyang sa kamay ni Maiko, kasiyahan at katahimikan at pagmamahal lamang ang matatamasa niya. Anak, sambit niya. Lumapit siya dito at kumain na sila. Kinabukasan, nagising na maaga si Christina dahil umiiyak si Owen. Doon lang din niya nalaman na may lagnat na pala ito. Owen, ngayon ka na ba nagkakalagnat? Nag-aalala niyang tanong. Hindi sumagot si Owen dahil nanginginig na ito sa kama. Natatakot na ni si Christina na baka ay may nangyaring masama sa kanyang anak, kaya mabilis siyang ginising si Maiko. Maiko, gising niya dito. Agad namang nagising si Maiko. Bakit? Taka nitong tanong. Si Owen, mataas ang lagnat. Nag-aalala niyang imporma dito. Kaya naman ay agad itong naalerto. Dalhin na natin si Owen sa ospital. Saad nito. Agad na nilang dinala si Owen sa ospital. Makaraan ng ilang oras ay hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ni Christina. Nasa labas sila ng emergency room. Mas lalo pa siya nag-aalala nang makita niya ang doktor na lumabas habang hindi masaya ang mukha nito. Dok, kamusta pong anak namin? Tanong ni Maiko. Nagulat pa siya sa tanong ni Maiko pero hindi iyon ang inintindi niya. Tumikim muna ang doktor. She has a dengue. She needs blood because her platelet is low. Imporma nito sa kanila. Nanginig ang buong katawan ni Christina. Nagtinginan agad silang dalawa ni Maiko. Napaiyak na lamang si Christina dahil hindi niya alam kung saan siya kukuha ng blood donor. Wala kami stock ngayon. AB+ ang blood type ng anak ninyo. We need a donor na compatible sa kanya. Imporma ulit ito. Gustuhin man ni Christina, siya na lamang. A+ naman ang kanyang blood type. Naiyak na lamang siya. AB+ ang blood type ko. Pwede ako mag-blood donor ngayon. Biglang saad ni Maiko, kaya si Christina ay nabuhayan ng loob. O siya, hindi na natin patatagalin pa ito. Ikaw naman, Miss Kuwangko, dito lang muna. Saad ng doktor. Pumalik siya sa kinauupuan niya. Si Maiko ay ipinasok sa emergency room para magawa na agad ang blood donoring kay Owen. Hanggang sa dumaan ng ilang oras ay lumabas na si Maiko. Maghintay na lang tayo sa update nila kay Owen. Imporma ni Maiko. Tumayo na agad siya para mayakap niya ito. Sa loob ng ilang oras na naghihintay si Christina, ay bigla kasi may pumasok na idea sa kanyang isipan. Pumabagabak iyon sa kanya. Maiko, can we talk? Tanong ni Christina. Sure. Tugon naman ito. Parehas silang umupo sa upuan. Tungkol naman saan ang bagay na iyon? Tanong ni Maiko. Alam kong imposibleng ito, pero naisip ko kasi baka ikaw ang tunay na ama ng anak ko. Panimula niya. Hindi ko alam kung bakit ko pa naiisip pero dahil sa parehas kayo ng blood type
ay nagbabakasakali akong yun nga ang totoo. Patuloy pa niya. Chris, may sasabihin din ako sa'yo. May naka one night stand akong babae. Hindi ko siya maalala, pero isa lang ang bumalik sa isip ko. May suot siyang kwintas. It was a heart shape. Pero hindi pa rin ako sigurado kung yun nga ba. Imporma nito. Dahil sa sinabi nito ay nanlaki ang kanyang mga mata. Maiko, paano kung totoo nga? Paano kung ikaw nga ang tunay na tatay ni Owen? At yung gabi na may nakatalik akong estranghero, ay ikaw pala yun? Sunod-sunod na tanong niya. Hinawakan ni Christina ang kwintas na nasa kanyang leeg. Isang heart shape iyon na binigay ng isang babae sa kanya. Ito ang kwintas ko, Maiko. Saad niya. Kinatitigan iyon ni Maiko. Walang umimik sa kanilang dalawa. Yan nga, Chris. Ikaw nga ang babae na one night stand ko. Saad nito na may kaunting tuwa sa boses. Sa puntong iyon ay hindi pa rin makapaniwala si Christina, pero umaasa siya na si Maiko nga ang estrangherong iyon. Magpapa-DNA kami. Saad na lamang ni Maiko. Nang nasagawam na sila, ay kasiyahan lang ang nararamdaman ni Christina. Lalo pa na mabilis lang gumaling si Owen. At nang gumaling na rin ito, hindi rin nila pinapalagpas ang pagkakataon na malaman nila ang totoo. Nang malaman nila ang resulta, ganoon na lang talaga ang kasiyahan sa kanyang buong katawan. Si Maiko ay ang totoong ama ni Owen. What a small world it is. Excited na ako! Sambit ni Owen sa kanya. Ma'am, gusto ko rin magpasalamat sa iyo kasi ginawa mo talaga ang lahat para malaman mo kung sino ang totoo kong tatay. And now si Daddy Maiko pala yun. Sobrang saya ko talaga. Napaluha na lamang si Christina. Parang kailan lang ay maraming problema dumaan sa kanilang buhay. At ngayon, nagpapasalamat si Owen sa kanya. At ganoon na siya sa nakamit niya. Lumapit ito sa kanya. Ma'am, ang gwapo ni Daddy Maiko. Saad ulit nito. Gwapo naman talaga ang daddy mo. Tugon naman niya. Excited na rin akong makita ang kapatid ko. Sabi nito. Ngumiti siya. Hinalikan niya sa noo ang anak. Humarap na muna siya sa malaking salamin bago sila aalis ng kwarto. Maganda na ba ako, Owen? Mahinang tanong niya sa anak. Malapad na ngumisi ang kanyang anak. Opo, walang katulad. Tugon nito. Saglit pa ay napagdesisyonan na nilang pumunta sa venue. Nasa isang hotel sila, isang garden wedding, at ang tanging invited ay ang mga kilala ni Maiko na nasa Guam na rin ngayon. The bride is here! Sigaw ng organizer. Ang lahat naman nandoon ay nagsitayuan para magpalakpakan. Dahan-dahan siya naglakad sa aisle, kasabay ang kantang, Please be careful with my heart, ay ang pagtitig niya sa kanyang magiging asawa. Ang ganda mo. Yun ang sinabi ni Maiko kahit sa malayo pa siya, at dahil doon ay nagtawanan ang mga tao. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na hindi umiyak. Sa dami na kanyang napagdaanan, ay mayroon din palang magandang mangyayari sa huli. Nang nasarapan na siya ni Maiko, ay bigla itong humalik sa kanya. Hindi na kasi ako makapagpigil eh. Biro nitong sambit. Siniko niya ito pabiro. Humarap na sila sa invited na priest. Nang matapos din ang wedding nila, ay mayroon na ginanap na party. Mamaya na muna tayo. Makisaya sa kanila. Saad ni Maiko. Hinila siya nito sa kwarto. Paano na lang kung hahanapin nila tayo? Tumawa na mahina si Maiko. Eddie, matatagpuan nila tayo dito sa kwarto. Nang nasa loob na sila, wala nang hinintay na oras si Maiko. Naghubad ito na sa plot. Buntis ako, Maiko. Baka nakalimutan mo. Banta niya dito. Mag-iingat naman tayo.
At saka, safe naman kahit buntis habang nagtatalik. Depensa nito. Ikaw talaga? Wala na siyang magawa. Namalay na lamang niya ang kanyang sarili, nahubo at nasa kama na. Nasa tabi niya si Maiko, habang parehas silang nalalasap ang tamis at pagmamahala sa isa't isa. Habang patuloy na pinapasaya siya ni Maiko, na-realize niya ang kagandahan ng isang babae ay wala sa perpekto nitong anyo, kundi sa kagandahan ng pagiging hindi perpekto nito. Mahal kita, Christina. Sambit ni Maiko. Sa puntong iyon, alam niyang mas nananaig ang kasiyahan sa bagong yugto ng kanilang buhay. Ikaw lang ang mamahalin ko, Maiko. Tugon niya, at dahil sa kanyang pagod, ay naipikit niya ang mga mata na may kasiyahang namutawi. At alam niyang paggising niya ay ang pagbabago ng ikot ng kanyang mundo. Madami mang nananasang uno si Christina sa buhay niya. May mga tao namang walang sawag ng mahal sa kanya. Kaya ang buhay na akala niya isang magulo. Sa huli, unti-unti pa iyong nabubuo ng maayos. A broken pieces, but in the end, it is still a beautiful thing. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po. Sa uulitin. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.